Si Althea, 26 na taong gulang, ay isang buffy sa Abu Dhabi. 4 na taon siyang nagtiis ng pagod, lungkot, init at pangungulila. 4 na taon din siyang nag-ipon ng lakas ng loob para sa araw na makakabalik siya sa Pilipinas, sa bayan nila sa Pampanga, upang yakapin ang kanyang ama na si Mang Renato. Simula pagkabata, si Althea ay lumaking wala ang ina, kaya si Mang Renato ang naging tatay at nanay, gabay at sandalan, payong at proteksyon. Si Mang Renato, 53 taong gulang, dating karpintero. Kilala sa kanilang barangay bilang mabait, masikap, at handang tumulong sa kapitbahay kahit kapos siya. Wala siyang ibang prinsipyo kundi ang magsikap at maging mabuting tao. Ngunit nang lumala ang rayuma at pananakit ng katawan niya nitong nakaraang taon, hindi na siya ganoon kalakas. Hindi na rin siya nakakapagtrabaho ng tuloy-tuloy. Si Althea naman ay naging mas determinado pa. Para sa'yo, pa, iyon ang lagi niyang sinasabi tuwing nagpapadala siya ng pera o tumatawag para kamustahin ang ama. Ngunit kamakailan lang, napansin niyang umiikli ang mga sagot nito. Okay lang ako, wag mo akong alalahanin, ayos lang ang lahat. Kapag nag-uusisa siya, laging mabilis matapos ang usapan. Para bang may tinatago. Kaya nagdesisyon si Althea, uwi siyang walang paalam. Gusto niyang makita kung ano talaga ang lagay ng kanyang ama. Gusto niyang sorpresahin ito, yayakapin, at bigyan ng kaginhawaan na matagal nang ipinangako niya sa sarili. Bago tayo tuluyang sumabak sa emosyonal at nakakabagbag damdaming paglalakbay na ito, kaibigan, kung gusto mong masundan ang mga ganitong kwento ng sakripisyo, pakikipaglaban, at pag-ibig ng pamilyang Pilipino, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe. Napakalaking tulong nito para maipagpatuloy natin ang ganitong uri ng istoryang bumabalik sa tunay na damdamin ng tao. Ngayon, magpatuloy tayo. Paglapag pa lang ng eroplano sa Clark, halos manginig ang mga kamay ni Althea. Napaupo siya sandali sa waiting area, hawak ang maliit na pasalubong bag, alam niyang ilang oras na lang, yayakapin na niya ang taong pinakamahal niya sa mundo. Ngunit may gumugulong kaba sa dibdib niya, isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Paglabas niya sa airport, hindi na siya nag-book ng taxi. Gusto niyang dumaan sa pamilyar na ruta. Sumakay siya ng jeep, nakipag-inuman ng hangin sa mga taong hindi naman niya kilala. Huminga siya ng malalim nang marinig ang mga katagang kiparapo at ang tunog ng kampana ng jeep. Parang bumalik lahat ng alaala. Pagdating niya sa barangay, medyo umambon. Nakatayo siya sa kanto, tahimik na pinagmamasdan ang maliit na palengke. Kabisado niya ang bawat tindahan, bawat puno, bawat poste. Nakangiti siya habang naglalakad papunta sa bahay nila. Ngunit habang lumalapit, unti-unti ring lumalabo ang ngiti. May mga kapitbahay na nagtatakip ng bibig nang makita siya. May mga bulungan. May tumingin at umiwas. May isang si Aling Tering, na parang nagdadalawang isip bago siya lapitan. Althea, ikaw ba yan? Mahina ang boses, parang nag-aalinlangan. Mano po, La Tering? Kumusta po? Masayang tanong ni Althea. Pero biglang napansin niya ang lungkot sa mukha ng matanda. Anak, bakit hindi ka nagpasabi? Gusto ko pong sorpresahin si Papa, sagot ni Althea, sabay tawa. Nasa bahay po ba siya? Napatingin si Aling Tering sa lupa. Anak, hindi ko alam kung paano sasabihin. Hindi niya natapos. Dahil sa mismong sandaling iyon, narinig ni Althea ang isang boses. Mahina. Paos. Basag. Parang galing sa taong matagal nang hindi kumain. Nagmula ito sa kabilang dulo ng kalsada. Ate, konting bigas lang po. Kahit isang tasa. Magpapalipas gutom lang po kami. Nanlamig ang dugo ni Althea. Dahil ang boses pamilyar. Humarap siya. At doon niya nakita ito. Ang kanyang ama, si Mang Renato, nakaupo sa kalsada, nakapayong na butas-butas, nangangatog sa lamig. Basa ng ulan ang damit. Nakaluhod sa harap ng isang saradong tindahan, nakikiusap. Nagsusumamo. Nanghihingi. Nakaratay ang isang lumang supot at animoy hindi makagalaw ang katawan. Pat, bulong ni Althea, pero walang lumalabas na hangin sa bibig niya. Napatigil si Mang Renato. Dahan-dahang tumingin. Namilog ang mga mata niya, parang hindi makapaniwala sa nakikita. Nanginginig ang baba niya bago napukaw ang isang mahina, durog na boses. Althea, anak. Namilog ang mata ng mga tao. May huminto.
May biglang lumayo. May nagsimulang magbulungan na para bang isang eksena ito na hindi nila inaasahang masaksihan. At sa gitna ng ulan, sa gitna ng kahihiyang ayaw sana niyang makita, biglang tumakbo si Althea papunta sa ama at mahigpit na yumakap. Pa! Bakit hindi mo sinabi? Bakit ganito? Lumuluha, nanginginig, halos hindi makahinga. Bumagsak ang payong sa semento. Yakap-yakap ni Mang Renato ang anak, pero nanginginig ang buong katawan niya. Anak, ayokong isipin mong wala akong kwenta. Ayokong dagdagan ang bigat mo. Ayoko di. Pero hindi pa iyon ang pinakamasakit. Dahil sa gilid, may isang kapitbahay na sumigaw. Aba, Renatong iyan eh. Ba't di siya humingi sa anak niyang nasa abroad? Imposibleng wala siyang pera. At doon nagsimula ang tunay na unos. Dahan-dahang humarap si Althea sa nagsalitang kapitbahay, si Mang Poldo, ang pinakamaingay sa barangay. Basang-basa ang buhok ni Althea, tumutulo ang ulan sa mukha, pero hindi niya pinahid. Hinayaan niyang mahalo ang luha at ulan sa parehong pisngi. Hindi siya sumigaw, pero bawat salita ay malamig at mabigat. Tito Poldo, kung may problema po kayo sa amin, pwede niyo pong sabihin ng maayos. Hindi yung ganyan. Pero tumawa lang si Mang Poldo, isang tawang puno ng pangungutya. Aba, nagtatapang-tapangan pa. Kung hindi pa namin nakita yung tatay mo rito sa kalsada, hindi mo malalaman na halos isang linggo na iyang hindi kumakain. Ang yabang-yabang mo pa sa EV, nasa Dubai ka raw, malaki raw sahod. Bakit hindi mo inaasikaso ang magulang mo? Sa puntong iyon, naramdaman ni Althea na parang binagsakan siya ng 1 toneladang bigat sa dibdib. Hindi niya alam kung ano ang unahin, ang hiya, ang galit, ang takot, o ang sakit na makita ang sariling ama sa ganitong kalagayan, habang siya, abala sa ibang bansa, iniisip na ayos ang lahat. Pero bago pa siya makasagot, biglang sumandal si Mang Renato sa dingding at nawala ng lakas. Pa, sigaw ni Althea, agad siyang lumuhod. Pa, tumingin ka sa akin. Pa. Nanlalabo ang paningin ni Mang Renato habang hinahaplos ang pisngi ng anak. Nagpupumilit siyang umiti pero nanginginig ang bibig. Huwag kang mag-alala. Betty. Pero tuluyan na siyang nawalan ng malay. Ambulansya. Kailangan ng ambulansya, sigaw ni Althea habang yumuyuko sa ama, pinoprotektahan sa ulan. Pa. Pa, gumising ka. May mga tumulong, may mga naglabas ng kumot, may nagtawag ng barangay tanod. Ngunit may ilan ding nanonood lang, nagbubulong-bulungan at pinapanood ang eksena na para bang teleserye lang. Tumigil ang ambon at biglang lumakas ang ulan. Nanginginig si Althea habang hawak ang kamay ng ama, pinipisil ng mahigpit. Pagabayan mo ako, huwag kang bibitaw. Pero sa tabi niya, maririnig pa rin ang malisyosong bulungan. Kung hindi ba naman kahiya-hiya? Duvi ang anak pero pulubi ang tatay. Baka naman hindi nagpapadala. Baka may ibang pamilya sa abroad. Para bang dalawang sugat ang sabay na pinupunit, ang kahihiyan at ang pagkatakot na baka mawala ang ama niya. Maya-maya, dumating ang ambulansya. Tumakbo ang mga paramedic, binuhat si Mang Renato sa stretcher at isinakay sa loob. Sumama si Althea, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang malamig na palad ng tatay niya. Pagdating sa ospital, mabilis ang galaw ng mga nurse. Pinasuot siya ng gown, kinabitan ng oxygen, sinaksakan ng V. Inilabas si Althea sa ICU at pinaupo sa isang malamig na upuan sa labas. Nakatulala siya. Butas ang puso. Tuyo ang lalamunan. Nanginginig ang labi. Habang nakaupo siya, lumapit ang isang nurse. Ma'am, kamag-anak po kayo. Opo anak po, sagot ni Althea, mahina ang boses. Tatanungin ko lang po, may maintenance po ba siyang iniinom? May apoy po ba sa bahay? May nakakasama po ba siyang nag-aalaga? Napakuyom si Althea sa sagot. Wala po di. Napaluha siya. Hindi niya kayang sabihin ang buong katotohanan. Iniwan niya ang ama sa layunin na mas mapabuti ang buhay nila. Pero sa huli, si Mang Renato na dapat niyang protektahan na tira mag-isa. Lumipas ang ilang minuto bago lumabas ang doktor, si Ify Esqueta, matangkad, nakasalamin, seryoso ang mukha. Dok, kumusta po ang tatay ko? Tumingin ang doktor sa chart, saka dahan-dahang huminga ng malalim. Critical ang tatay mo. Malnourished.
May dehydration. May komplikasyon sa kidney. Halatang matagal nang hindi kumakain ng sapat. At may matinding stress. Sumabog ang luha ni Althea habang pinipigil ang hikbi. Dok, hindi ko po alam, hindi niya sinabi. Hindi niya sasabihin, sagot ng doktor. Ganyan ang mga magulang. Iniisip nila lagi ang kapakanan ng anak. Kahit sila ang nasasaktan. Napakapit si Althea sa dibdib niya. Kasalanan ko po ba? Hindi agad sumagot ang doktor. Sa halip, tumingin siya ng diretsyo. Hindi ko masasabi kung kasalanan mo. Pero isa lang ang sigurado, kailangan kanya ngayon. Kinagabihan, pinapasok siya sa kwarto ni Mang Renato. Mahina ang ilaw, malamig ang paligid, amoy ospital ang hangin. Nakahiga ang ama niya, payat, nakanganga, nanginginig ang dibdib sa bawat paghinga. Nakalabas ang mga hose ng oxygen, mabilis ang tiktak ng makina. Dahan-dahan siyang lumapit, umupo sa gilid ng kama, at hinawakan ang kamay ng ama. Paandito na po ako, hindi na kita iiwan, pangako. Bahagyang dumilat si Mang Renato. Tinitigan niya ang anak, mahina pero may ngiti na puno ng pagmamahal. Anak, uwi ka na ba? Hindi na ako aalis. Napapikit si Mang Renato, tumulo ang luha sa gilid ng mata niya. Salamat anak, ti. Pero bago pa man tuluyang maging payapa ang sandaling iyon, may kumatok sa pinto, isang nurse na may mahigpit na mukha. Ma'am, kailangan niyo po itong malaman. May nag-report sa amin. Nag-report, tanong ni Althea, naguguluhan. Tumikim ang nurse. May nakakita na habang wala ka raw sa Pilipinas, may ilang araw na hindi kumakain ang tatay mo dahil may taong umaagaw sa padala mo. Natigilan si Althea. Ano pong ibig niyo sabihin? May nagsumbong po. May nagpapanggap na kamag-anak ninyo. Siya raw ang kumukuha ng remittance. At siya raw ang naglalabas ng balitang marami kang pera, dahilan para iwasan ng tao ang tatay mo. Parang binuhusan ng malamig na yelo ang likod ni Althea. Sino ang gumagawa nito? At bakit? Ma'am, sabi ng nurse, kailangan niyong malaman kung sino ang taong iyon. Napasinghap si Althea, tumigas ang panga. Dahan-dahan niyang tiningnan ang natutulog na ama. Pasino ang nanloko sayo? At doon nagbabadya ang simula ng mas malalim na katotohanan, isang lihim na magpapayanig sa buhay nila. Nag-aalab ang loob ni Althea habang nakaupo siya sa tabi ng kama ng ama. Tahimik ang kwarto pero sa loob niya, parang may nagwawalang bagyo. Hindi niya alam kung paano sisimulan pero kailangan niyang malaman ang katotohanan. Mahinang bulong niya habang hinahagod ang kamay ni Mang Renato. Sino po ang kumuha ng padala ko? Sino po ang nanloko sa inyo? Hindi agad gumalaw si Mang Renato. Parang lumalaban ang katawan niya sa sobrang panghihina. Dahan-dahang dumilat ang ama, tinitigan ang anak, saka napalunok. Anak, mahina niyang sabi. Ayoko sanang sabihin sa'yo. Mariing sagot ni Althea, nanginginig ang boses. Kailangan kong malaman. Kasalanan ko po kung may nangyayaring masama, pero mas malala kung hindi ko ito haharapin. Huminga ng malalim si Mang Renato, saka pumikit na parang nag-ipon ng lakas. Si Maritz T. Napasinghap si Althea. Si Tita Maritz. Yung kapitbahay natin. Tumango ng bahagya si Mang Renato. Wala akong choice, anak. Lagi siyang nandito. Lagi niyang sinasabi tutulungan niya daw ako. Siya raw kukuha ng padala mo kasi mahina na ako. Naggitngit ang panga ni Althea. Pero hindi ba kayo nagduda? Bakit niya kailangan kunin? Bakit hindi kayo sumama? Napaluha si Mang Renato. Kasi ayokong malaman mo na may sakit na ako. Ayokong mag-alala ka. Ayokong isipin mo na hindi ko kayang buhayin ang sarili ko. Napayuko si Althea, tumulo ang luha ng hindi niya mamalayan. Bakit hindi niyo ako sinabihan? Bakit ninyo tinanggap ang sakit mag-isa? Anak, sagot ni Mang Renato habang pilit na inaabot ang pisngi ng anak. Magulang ako. Laging mas nauna ang kabutihan mo kaysa sa akin. Kahit masaktan ako basta masaya ka. Basta ligtas ka. Parang pinupunit ang puso ni Althea. Habang umiiyak siya, may biglang narinig na mahina pero marahas na pagtapik sa pinto. Tok! 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 Althea! Alam kong nandyan ka.
Buksan mo ang pinto, pamilyar ang boses, matinis, mabagsik. Nagkatinginan sila ni Mang Renato. Si Maritz. Ang babaeng pinagtitiwalaan nila. Ang babaeng nagnakaw sa padala niya. Dahan-dahan bumangon si Althea, punas ng luha, saka lumapit sa pinto. Hindi pa man niya nabubuksan, bigla na itong tinulak mula sa labas at pumasok si Maritz nang walang paalam. Nakapamaywang ang babae, nakausli ang baba, at kitang-kita ang inis sa mukha. Oh, nandito ka pala. Bakit hindi ka man lang nag-text na darating ka? Tumatawag ako sa'yo ilang beses pero hindi ka sumasagot. Hindi agad sumagot si Althea. Tinitigan niya si Maritz mula ulo hanggang paa, maayos ang buhok, bago ang bag, at suot na suot ang alahas na hindi niya dati nakitang suot ng kapitbahay. Bakit kayo narito? Tanong ni Althea, malamig ang boses. Aba, concern lang naman ako, sagot ni Maritz habang nagkukunwaring nag-aalala. Ako ang nag-aalaga sa tatay mo habang wala ka. Ako ang naghahatid ng pagkain. Ako ang tumatawag ng tricycle pag kailangan niya pumunta sa health center. Ako. Hindi po totoo, putol ni Althea, mababa pero matalim ang tono. Nagtigil si Maritz. Lumaki ang mata. Anong hindi totoo? May lumapit na nurse sa likod ni Althea, halatang nakikinig. Tita, patuloy ni Althea. May nagsumbong na sa akin. Kayo raw ang kumukuha ng padala ko sa remittance center. Nagkunwaring nagulat si Maritz. Ha? Hindi ah. Ako lang ang nag-volunteer kasi mahina tatay mo. Ako pa ang gumagastos sa pamasahe. Talaga, putol ni Althea. Pero bakit hindi niya nararamdaman ang padala ko? Bakit hindi siya kumakain ng tama? Bakit siya nagkasakit ng ganito? Napaatras si Maritz. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Umusad si Althea palapit, unti-unting tumitigas ang ekspresyon. Hindi ko alam. O hindi mo inaasahan na malalaman ko. Althea. Nasaan ang pera? Bulalas ni Althea, diretso, walang pasikot-sikot. Nasaan ang padala ko para kay Papa? Napaatras si Maritz hanggang tumama ang likod niya sa dingding. Nanginginig ang kamay. Hindi ko kinuhad. Hindi mo kinuha, ulit ni Althea, mabagal. Pero alam na ng remittance center. May cheese. Kayo ang laging kumukuha. Kayo ang pumipirma. Natulala si Maritz. Alam na rin ng mga kapitbahay. Alam nila na kayo ang may hawak ng withdrawal slip. Tumatagaktak ang pawis ni Maritz. Tita, bulong ni Althea. Bakit ninyo ginawa ito? Hindi sumagot si Maritz. Pero isang sarkastikong ngiti ang biglang sumilay sa labi nito. At ano ngayon kung kinuha ko, bulong niya, mabangis. Ikaw? Nasa abroad ka. Malaki ang kita mo. Ano bang mawawala sa'yo? Ako dito, walang-wala. Nanlamig si Althea sa narinig. Hindi mo ba naiintindihan? Ako ang naghirap sa Pilipinas. Ako ang nandito. Ako ang tumulong sa tatay mo. Ako ang dapat pinagpapasalamat. Pero hindi ninyo siya binigyan ng pagkain, sigaw ni Althea, halos mapunit ang boses. Hindi ninyo siya inalagaan. Ginamit ninyo ang pera. Sa loob ng kwarto, marahang dumilat si Mang Renato, nakikinig sa lahat. Anak, mahina niyang sabi. Lumapit si Althea agad. Pa. Hindi sumagot ang ama, pero pinisil niya ang kamay ng anak. Salamat bumalik ka. At doon, tuluyan nang bumuhos ang luha ni Althea, nanginginig ang balikat sa sobrang bigat ng nadarama. Maya-maya, nagbalik si Gabriel sa kwarto ng ospital matapos makipag-usap sa social worker. Nakasandal si Mang Lino sa ulunan, tila mas maayos ang paghinga, pero halata pa rin ang panghihina. Tahimik ang paligid, tanging mahinang tunog ng monitor at ulan sa labas ang maririnig. Lumapit si Gabriel, dahan-dahan, halos nangangapa pa rin ang tamang salita. Ama, bulong niya. Dahan-dahang iminulat ni Mang Lino ang mata, at nang makita ang anak, marahan itong ngumiti. Walang yabang, walang galit, isang pagod na ama lang, na tila sabik muling makita ang anak matapos ang mga taong hindi pagkakaunawaan. Gabriel anak, mahina niyang sabi. Pasensya ka na kung ganito mo pa ako makikita. Umiling si Gabriel at kahit pigil, hindi napigilan ang pagtulo ng luha. Ama, ako po ang dapat humingi ng tawad. Ako ang umalis.
Ako ang nagtampo. Ako ang iniwas ang sarili ko sa inyo. Hindi ko kayo tinanong kung kumusta na kayo, hindi ko man lang kayo inisip. Humigpit ang hawak ni Mang Lino sa kamay ng anak. Anak, hindi kita sinisisi. Wala akong karapatang magtanim ng galit sa iyo. Hindi ko na ibigay ang buhay na gusto ko sanang ibigay sa iyo. Nagkasakit ang inay mo, wala akong pambayad. Lahat ng trabaho kinukuha ko pero kulang pa rin. Naiintindihan ko kung bakit ka napagod. Umiyak ng tuluyan si Gabriel. Tinakip niya ang mukha, nanginginig ang balikat. Ama, sana sinabi niyo. Sana hinayaan niyo akong tumulong. Hinding-hindi ko kayo iiwan kung alam ko lang. Anak, mahinang sambit ni Mang Lino. Hindi ko gustong guluhin ka. Gusto ko pagbalik mo taas noo ka. Gusto kong may maipagmalaki ka bago mo ko makita ulit. Suminga si Gabriel, pinunasan ang luha, at umupo ng mas malapit sa kama. Nalugi ang negosyo ko sa Maynila, Ama. Inakala kong kaya kong mag-isa. Pero mali ako. Nabaon ako sa utang, naloko at nawala lahat. Kaya ako umuwi. Wala na akong ibang mapuntahan. At nang malaman ko kayo pala ang mas nangangailangan. Hindi na kumibo si Mang Lino. Ngunit ang mata nito, puno ng pag-unawa, hindi ng sisi. Hindi kita hinihintay para tulungan ako, anak, bulong niya. Hinihintay kita para mayakap lang ulit. Natahimik si Gabriel. At sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, dahan-dahan niyang inayakap ang ama, isang yakap na puno ng pagsisisi, pag-asa, at matagal ng kulang na pagmamahal. Ngunit hindi pa tapos ang unos. Habang magkayakap sila, may kumatok sa pintuan. Isang nurse ang pumasok, seryoso ang mukha. Sir Gabriel, kailangan niyo pong pumirma rito. May nakita kaming further complications sa test results ng tatay ninyo. Maaaring kailanganin siyang makonfine ng mas matagal at may posibleng operasyon. Nag-angat ng ulo si Gabriel, halatang kinabahan. Magkano po ang aabutin? Tumingin ang nurse sa papel, saka tumingin sa kanya. Medyo malaki po. At mas mabuti kung maiprepare na agad ang mga requirements. Parang biglang lumiit ang mundo ni Gabriel. Wala siyang pera. Wala siyang ipon. Wala na siyang negosyo. Humigpit ang pagkakahawak niya sa papel, mga numero at bayarin na parang lumulunod sa kanya. Habang nakatulala si Gabriel, dahan-dahang nagsalita si Mang Lino. Anak, kung hindi mo kayanin, kung hindi mo mabayaran, huwag mo akong alalahanin. Matanda na ako. Mas mahalaga makabangon ka. Mariing umiling si Gabriel. Huwag niyo pong sabihin yan. Hindi ko ulit kayo pababayaan. Hindi na ngayon. Pero naramdaman niya ang bigat sa dibdib, paano niya tutuparin ang pangakong iyon kung siya man ay halos walang maibigay. At habang nakaupo siya sa tabi ng kama, hawak ang kamay ng ama, at hawak ang papel ng mga bayarin sa kabilang kamay, unti-unti niyang naramdaman ang matinding pagkabalisa. Sa labas, bumibigat muli ang ulan, parang sinasabayan ang bigat ng sitwasyon. Tahimik na nagtanong si Mang Lino, halos pabulong. Anak, may paraan ka ba? Tumayo si Gabriel, huminga ng malalim at tumingin sa bintana kung saan bumubuhos ang ulan. Sa sandaling iyon, tila nakapagdesisyon na siya. Ama, sabi niya, tumingin sa ama ng diretsyo, puno ng determinasyon, kahit wala na akong natira gagawa ako ng paraan. Hindi ko alam kung paano, pero hindi ako hihinto hanggat hindi ko kayo na ililigtas. At doon nagsimula ang panibagong laban, isang laban na mas mabigat pa sa anumang dinaanan niya noon. Kinabukasan, maaga pa lang ay lumabas na si Gabriel ng ospital. Hindi pa gaanong maliwanag ang langit at tila mabigat pa rin ang hangin pagkatapos ng magdamagang ulan. Pero hindi iyon ang pumigil sa kanya. Suot ang lumang jacket at dala ang maliit na bag na halos wala ng laman, naglakad siya palabas, mahigpit ang kapit sa determinasyon. Nakaabang sa labas ang social worker na nakausap niya kagabi. Sir Gabriel, tawag nito. Anong plano ninyo ngayon? Kailangan nating ihanda ang financial documents para sa operasyon ng tatay ninyo. Huminga ng malalim si Gabriel. Gagawa po ako ng paraan. Makakabalik ako mamayang hapon. Pakisabihan lang po ang doktor na ituloy ang assessment. Tumango ang social worker, halatang nag-aalala. Kung kailangan ninyo ng tulong sa pag-file ng assistance, sabihin nyo lang. Huwag kayong mahiya.
Maraming salamat po, tugon ni Gabriel bago siya tuluyang naglakad paalis. Naglakad siya ng malayo, halos 1 oras, hanggang marating ang baryo na minsang kinamulatan niya. Hindi pa siya bumabalik dito simula nang siya ay umalis at mangarap sa Maynila. Nang marating niya ang dating bahay nila, bahagyang nalugmok ang balikat niya. Sira-sira na ang bubong, napalitan ng kalawang ang dati ay makintab na yero. Ang bakod halos bumagsak na. At ang lupa, tuyot at bitak-bitak. Pero ang mas mabigat, doon niya naalala kung gaano kahirap ang pinanggalingan nila. Naglakad siya sa paligid, hinahanap ang maaaring maibenta. Ngunit halos wala na. Kaunti na lang ang gamit, isang sirang bisikleta, lumang kalan, at isang lumang kahong puno ng mga lumang larawan ni Mang Lino at ng yumaong ina ni Gabriel. Dinampot niya ang kahon, mabigat sa alaala. Habang binubuksan niya ito, isang lumang sobre ang nahulog. Inangat niya iyon at nakita sa sulok ang kilalang sulat kamay ng ina. Para kay Gabriel. Kapag kailangan mo ako. Kinabahan siya. Binuksan niya ang sobre at mula roon ay bumagsak ang isang maliit na kwintas na may pendant na maliit na baryang pilak. Napakapit siya dito. Kasama ng kwintas, isang maliit na papel ang nakatupi. Gabriel, anak, alam kong balang araw, babalik ka. Alam kong malakas ka, pero kapag sumobra ang bigat ng buhay, huwag mong kalimutan na may Diyos, may pamilya, at may mga taong handang magmahal sa iyo. At kung kailangan mo, ibenta mo ang kwintas na ito. Huwag mong isipin na mawawala ang alaala ko. Kasi ang pagmamahal ko, nasa puso mo, hindi sa bagay. Inay. Napaupo si Gabriel sa lumang sahig, napahawak sa ulo, napaluha. Inay, ganito ba kahirap ang iniwan niyo kay ama? Bakit hindi ko nakita noon, bulong niya. Habang umiiyak, biglang tumunog ang cellphone niya, isang lumang numero ang tumatawag. Si Rodel, dati niyang kaibigan sa Maynila na minsang inalok siya ng trabaho na hindi niya tinanggap dahil sa pride. Saglit siyang tumitig sa screen, pinunasan ang luha at sinagot ito. Gabriel? Bro. Nabalitaan ko. Umalis ka na pala sa Maynila. Ano nang nangyari? Mabilis na tanong ng kaibigan. Bro, ang ama ko nasa ospital. Kailangan ng operasyon. Wala akong pera. Tahimik ang linya sandali bago sumagot si Rodel. Bumalik ka rito, Gabriel. May trabaho akong pwede para sa iyo. Hindi malaki ang kita, pero sapat para makapagsimula ka ulit. Kailangan ko ng taong kilala ko, mapagkakatiwalaan. Ikaw yon. Napatigil si Gabriel. May halong ginhawa at kaba ang naramdaman niya. Alam niyang mahirap ang pagbalik, lalo na't baka muling harapin ang mga taong humusga sa kanyang pagkabagsak. Pero mas mabigat ang kailangan ng ama. Bro, bulong ni Gabriel. Kailan ako pwedeng magsimula? Kung kaya mo, tugon ni Rodel, umalis ka ngayong araw. Nakaabang na ang posisyon. Huminga ng malalim si Gabriel. Tumayo, pinunasan ang luha at tiningnan muli ang lumang bahay. Para sa ama. Para sa pangako. Para sa isang bagong simula. Darating ako, sagot niya sa telepono. Good. I-text mo ako kapag nasa biyahe ka na. Pagkatapos ibaba ang tawag, tumingin si Gabriel sa kwintas na iniwan ng ina. Mahigpit niya itong hinawakan, saka ibinulsa. Tinitigan niya ang lumang bahay, at doon niya napagtanto na kailangan niyang iwan muli ang baryo, pero ngayon hindi para tumakas, kundi para lumaban. Maya-maya, naglakad siya pabalik sa bayan, dala ang isang malaking tanong. Paano niya masisimulan ulit habang tumatakbo ang oras ng ama? Narating ni Gabriel ang terminal bago magtanghali. Mabigat ang backpack, ngunit mas mabigat ang dibdib. Umupo siya sa mahabang bangko, kasama ang mga pasahero na nag-aantay ng mga bus papunta sa iba't ibang probinsya at lungsod. May maririnig na tawanan, sigawan ng mga mamimili, kalansing ng mga barya, pero para kay Gabriel, parang naglalaho ang lahat sa ingay ng sariling pag-aalala. Habang hinihintay niya ang bus, inilabas niya ang kwintas ng ina. Pinagmasdan niya ang maliit na pendant na hugis baryang pilak. Napakintab nito kahit luma, parang simbolo ng sakripisyo at pagmamahal. Sorry, inaik, bulong niya. Naging mahina ako noon. Pero magbabago ako. Para kay ama. Pagkaraan ng ilang minuto, bumusina ang bus na patungo sa Maynila.
Bumangon si Gabriel, pumasok at humanap ng upuan malapit sa bintana. Habang umaandar ang bus, unti-unting lumiliit sa paningin niya ang baryo. Para siyang humihiwalay sa isang masakit na nakaraan. Sa mahabang biyahe, hindi siya nakatulog. Tahimik niyang pinaplano ang mga dapat gawin, kailangang makahanap agad ng pera, kailangang sumikap, kailangang makabalik kay Mang Lino bago mahuli ang lahat. Pagdating sa Maynila ay agad siyang sinalubong ng ingay, usok, at bilis ng buhay na nakasanayan na niya noon. Naglakad siya ng mabilis patungo sa address na ibinigay ni Rodel. Isang maliit na construction supply warehouse ang kinaroroonan nito. Pagdating niya roon, bumungad si Rodel na nakasuot ng reflective vest at maihawak na clipboard. "Bro," sigaw ni Rodel, sabay lapit at yakap sa kanya. "Akala ko hindi ka darating." Umiti si Gabriel kahit pagod. "Hindi ako maaaring hindi lumaban." Tumingin si Rodel sa kanya, seryoso. "Hindi madali ang trabaho dito. Mabigat. Mainit. Pero kung kakayanin mo, may sweldo agad, lingguhan. Pwede mong ipadala bukas." Tumango si Gabriel. "Gagawin ko. Kahit ano." At doon nagsimula ang bagong araw sa buhay niya, pagbubuhat ng sako, pag-aayos ng kahoy, pagmamando sa mga delivery. Halos mabali ang katawan niya sa pagod, pero hindi siya umatras. Bawat patak ng pawis ay para sa ama. Kinagabihan, pagkatapos ng mahabang shift, naupo siya sa gilid ng warehouse. Nanginginig ang mga kamay, nangingilo ang likod, pero may ngiti sa labi nang makita ang sweldong hawak. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, may pag-asa siya. Agad niyang ipinadala ang pera sa ospital. Tumawag ang social worker. "Sir Gabriel, natanggap na po namin ang bayad para sa unang bahagi ng operasyon. Makakahinga na po kayo ng kaunti. Schedule na namin si Mang Lino bukas." Napatigil si Gabriel, hindi makapaniwala. Salamat po." Pagkababa ng tawag, napayuko siya at umiyak, hindi dahil sa hirap, kundi dahil sa ginhawang unti-unting sumisibol. Kinabukasan, habang nasa trabaho, nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital. Nanginginig niyang sinagot ang telepono. "Sir Gabriel, sabi ng nurse na successful po ang operasyon ng ama ninyo." Parang may gumuhit na liwanag sa dilim. Napahawak siya sa dibdib. "Salamat. Diyos ko, salamat ti." Ngunit may kasunod pa ang sinabi ng nurse. Pero kailangan pa po niyang bantayan. Mahina siya at kailangan ng pambili ng gamot at therapy. Pero dahil nandoon na ang critical na bahagi, malaki na ang sansa niyang gumaling. Iba ang pumasok sa isip ni Gabriel, pagod, gastos, at panibagong responsibilidad. Pero tumingala siya sa langit at muling huminga ng malalim. "Kakayanin ko," sagot niya, katatagan ang tono. "Gagawin ko." Pagkatapos ng shift, umuwi siya sa maliit na kwarto na pinaupahan sa kanya ni Rodel. Umupo sa kama at kinuha ang kwintas. Tinitigan niya ito, saka muling isinabit sa lid. "Nay, ama, simula na ito ng panibagong buhay natin." At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, nakatulog si Gabriel ng may ngiti at may kapayapaan sa puso. Dahil alam niyang tama ang direksyon na tinatahak niya, kahit gaano kahirap, kahit gaano kabigat. At doon nagtatapos ang kwento ng isang anak na bumalik hindi para tumakas, kundi para itama ang nakaraan at ipaglaban ang kinabukasan. Wagas na pagmamahal, matinding sakripisyo, at pagbangon mula sa pagkakadapa. Ito ang kwento ni Gabriel at ni Mang Lino, isang paalala na minsan, ang pinakamabigat na pagsubok ang nagiging daan para makita natin ang tunay na halaga ng pamilya, sakripisyo at pag-asa.